This is Catholic Daily Reflections for Wednesday of the third week in Ordinary Time. Today's reflection is entitled, The Deepest Desire of Your Heart. Those sown among thorns are another sort. They are the people who hear the word, but worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things intrude and choke the word, and it bears no fruit. This description from the parable of the sower seems to describe a growing number of people in our world today. The first grouping of people mentioned in this parable have little to no faith and are represented by the seed sown on the path, which is quickly consumed by Satan. The second group of people have a little initial faith and are represented by seed sown on rocky ground. The passage above represents the third grouping of people who are like seeds sown in good soil, but is also among thorns. The fourth are those who are like rich soil, and the word of God grows deeply in their lives. Let's consider the third grouping of people in more detail. There are three evils that choke off the word of God in our lives: worldly anxiety, the lure of riches, and the craving for other things. In our day and age, there are many who encounter various types of anxieties, are consumed with a desire for material wealth, and find themselves craving many other things. In all three cases, these interior temptations have the effect of overwhelming the pure truth of the Word of God in their lives. Anxiety is a common problem today, and though this is a psychological struggle much of the time, it can also have spiritual roots. Anxiety is the struggle of worrying excessively, nervousness about many aspects of life, and an uneasiness about the future. In this case, when the person of Jesus and the truth of the gospel message does not consume and direct our lives, we are left on our own to figure it out. And this loneliness will almost always lead us into a loss of hope, fear, and a lack of deep peace. Most people who struggle with anxiety will constantly look for a cure. And one place they often look is the deceptive consolation of material wealth or the craving for other things. Imagine if you won a tremendous amount of money. Would that resolve your worries in life? Though you may be tempted to think it would, deep down, we all know that this is a lie. Material wealth is never a reliable source of satisfaction in life. The same is true with almost everything else we crave in life. One thing and one thing alone can satisfy, and that one thing is God. Reflect today upon those things in your life that seem to occupy your mental energy. What do you worry about, hope for, deeply desire? What do you falsely believe will relieve your interior struggles? What do you crave? Take time today to remind yourself of the irrefutable truth that God, His holy will, in all that He has revealed as true, is the only source of satisfaction. Seek to let that truth sink in deeply in your heart so that the truths of God will grow and bear the abundant good fruit you so deeply desire. Let us pray. My merciful Lord, help me to be open fully to your holy word, so that the seed of your word will be planted deeply in my heart.
May I always reject the many lies and deceptions of the world so that I can be freed of the anxieties and fleeting pleasures of life. May I seek only the deep and sustaining delights that come from a life fully given over to you, so that I will live in the peace and grace of your holy will. Jesus, I trust in you. Good morning! It's 10 o'clock and it's coffee time with God. Okay. So, dahan-dahan, baka mapasok. Ata to sa mga plantito at mga plantita. Alam na alam to ng mga plantito at mga plantita dahil magaling silang tumingin ng mga halaman. Yeah. Kung papaano tutubo, kung saan dapat ilagay. Minsan nga pati yung araw kung saan tinitignan din yan. Ito yung asawa ko nagiging plantito na yan. Eh. Meron siya ditong nursery sa bahay. Green thumb o green water. Buti hindi black thumb ko, hindi patay na kuko yan. Wala mo na ako ginagawa kundi magdilig lang. Baka patay na kuko kaya naging green thumb. Di ba green yun? Yeah. Anyway, matagal na, lagi naman natin to naririnig. Very common ito na parable ni God, di ba? Yeah, Yung the parable of the seeds. Okay. Kaya, sige, ikaw. Ano ko lang, etong nagbibigay ng reflection, nag-focus na lang siya rin sa third kind of soil. Di ba? Ito yung magandang soil naman, pero meron siyang kasama mga tinik na nandun. Yung mga weeds, yan. Ayun. So, ang sinasabi niya, yan yung mga tao na talaga namang yung na pumasok sa kanila yung Word of God. Isinasabuhay nila yon. Yes. Pero, pag dumating ang time na nandyan na yung mga pangangailangan, yung mga tukso sa commercial, no? Na, maganda yun gusto na niya, meron na siyang mga ibang iniisip na desire niya. Ayan yung sinasabi ng mga na pumapasok na sila sa tinik at nawawalan ng minsan mamamatay yun. Yeah. And hindi lang pala yung mga worldly desires, kundi yun ding mga anxieties, Yes. worries are also part of the temptations. Kasi kung meron kang anxiety or nag-worry ka, nag-aalala ka, ano yan? Kulang sa pananampalataya. Yes. Ayan, so from there, ito yung kanyang dinidiscuss na. Correct. Kaya nga, ulitin ko lang, para mas lalo ninyong maalala ang sinabi nung ating naglagay ng reflection natin na tatlong bagay daw, yung parang evil things na nangyayari doon sa scene na yon. Yung number one is worldly anxiety. Yan. Tingnan niyo yung word. Merong worldly. Hindi lang basta anxiety. Kasi ang anxiety comes from the world. No? Dito po sa atin yan. Kaya pag sinabi lang, napaka-worldly mo naman, di ba parang nega yon. Kaya pag sinabing worldly anxiety, nega talaga yon. Kasi ibig sabihin, meron bang maganda sa tao na meron kang anxiety? Ang unang-unang magkakasakit ka. Hindi ba? Walang positive doon. At saka ang anxiety, ikaw din na nagkikreate nun dahil iniisip mo yun Diba? So ikaw din ang makakatanggal nun. Ngayon kung nahihirapan ka, dyan napapasok si Lord. Yeah. Diba? Yung pangalawa sabi, the lure of riches. Sabi nga ni John, yung lure, alam niyo ba yung lure parang, ay, sarap. Parang gusto mong lumangoy, may swimming pool ka ng Paradise. Oo, nagsiswimming ka sa pera. Parang tuwang-tuwa ka ba? May pera ka. Alam niyo po, nakakatakot pala yan. Kasi doon meron po kaming napupuntahan ng mga home for the aged, yung mga matatanda. Meron po kaming nakita na matanda, bilang ng pera. Sabi ko, uy, dami niyang pera. Tapos tinanong namin yung bantay, bakit pinapawakan niyo siya ng pera? Ay, hindi ho. Ano yan, paper money? Ano yan, play money lang yan. Tingnan nyo, matanda na siya, pero hawak siya ng hawak ng pera. Parang, yun ang kanyang kaligayahan. Tapos, sinahanap niya yung anak niya.
wala pa ba yung anak ko kasi kulang tong pera ko eh. Tingnan nyo, gusto nyo ba maging ganon? Na parang talagang material lang na bagay ang pera. Mahawakan lang niya, masaya na siya. Para bang yun lang ang source ng happiness. Totoo. Kaya talagang yung pera. Kaya sinabi ni Lord yan you cannot serve both God and money. Talagang hindi pwede. Naglalaban talaga. Alam mo, matindi talaga yung tukso na yan. Oo. Magtanong ka sa lahat ng tao, tanongin mo, ano ang pangarap mo? Karamihan, yumaman, magkaroon ng magandang kotse, yung Maging upgrade magandang na- business, lumaki ang Karamihan ganyan. dumami ang mga lote, dumami ang mga Oo. nakakalungkot. Hindi namin sinasabing masama mag-desire, kaya lang ano po ang nangyayari sa iyo pag yun yung desire mo. So, gumagawa ka ng paraan para ma-achieve mo yun. Ano yung mga paraan? Diba? Kasi, alam mo ba't na-attract sila sa ganon? Commercial. Kitang-kita mo na yun yung parang pangarap ng lahat ng tao. Ikalawa, pagka tinitingnan mo yung mga mayayaman na yan, na nagtra-travel, ang dami na bibili, nakangiti sila, siyempre masaya sila pagka nagsha-shopping sila. Pero pagdating sa bahay, yun na hindi nila nakikita. Kung gaano minsan kalungkot at sobrang pag-aalala. Alam nyo, may sikreto po dyan na-discover na po namin. Dumaan po kasi kami dyan, no? Sa yung talagang zero, no? Kahit hanapin namin sa busa, wala kami makita kahit piso nga diba? So, ibig ko sabihin, we were there, no? Tapos nagkaroon din kami ng, syempre, kailangan magtrabaho yan, nagsikap-sikap kami, ganyan, ano. Tapos, alam nyo, no, nung nagkaroon kami ng realization, na-realize namin na kahit marami kang pera, hindi ka makukontento. No, parang marami ka pang gustong bilhin Kunyari dati, kontento ka na sa isang kwarto lang, dumami pera mo, ay gusto ko 3 kwarto. Kunyari, gusto ko dati yung kotse ko, ito lang. Ngayon gusto ko yung mamahalin na kotse. So hindi, yung mga nag-a-abroad, hindi makauwi-uwi kasi ang daming gustong ipagawa sa bahay. Gusto na niya, in-schedule na niyang umuwi, hindi siya makauwi dahil ang dami pa niyang gustong gawin. Diba? So, nasasakripisyo yung pamilya niya, hindi niya na uuwian. Dahil gusto niya, sabi niya, ito pa, dagdag. Diba? Kaya, Uy, baka makalimutan mo yung ikatlo, ha? yung ikatlo is craving for other things. Other things. Kasi merong mga ibang sinasabi na, eto na nga yung binigay ni God sa iyo. Gusto mo pa ng iba pa. Hindi ka nakukontento. Diba? So, kunyari, binigyan ka na ni Lord ng, binigyan ka na ng itlog maalat. Gusto mo pa yung, ay gusto ko yung duck. Century. Century. Gusto ko century. ang madalas dyan, halimbawa cellphone. Oo, binigyan ka na ng ganito. Gusto mo pa yung mas maganda pa. So, parang hindi ka nakukontento. Example, kunyari na lang, hindi na sa pera. Kunyari sa career. No? Di ba, naging na-promote ka na. Naging ka na nga, vice president. Gusto mo pa maging presidente. O gusto mo pa maging owner nung nung Tino nga yung mga matatanda na nakakuha ng cellphone. Ang alam lang na nila, tumawag at mag-text. Oo nga. No? Pero gusto nila upgrade. Pagkatapos magre-reklamo, sabi, pambihira naman itong cellphone na hindi ko maintindihan. Hindi naman nila alam kung paano gawin. Dapat yung simpleng cellphone. Masabi lang ba? Siyempre, gaganon siya. Wow, ganda ng cellphone. Kasi pinapakita niya, di ba? Kaya alam nyo talagang sana ma-realize natin, no? Wag na natin antayin, no? Na dumating pa sa time na parang, ay, oo nga, ba't ba tayo naging ganito? No? Kami nga, matanda na kami kung kailan namin na nakita talaga yung power ni God in everything. Kaya kami hindi humihinto sa pagsabi dito para kahit papano merong mga makaalam, no? Maging aware sa presence ni God. Actually, ito yung gusto kong mas pag-usapan natin. Kasi madali nila maintindihan pero paano nila magawa? Madali nila maintindihan, ganun pala ibig sabihin, no? Naintindihan ko na. Pero pagdating sa, pagkatapos natin mag-usap,
ando na naman sila, ay gusto ko yung ganito, Yan, gusto ko ito. correct. No? So kaya nga dapat meron kayong ginagawa, no, on your part. So siyempre yung pagbabasa ng Bible, pagsisimba, kung nagsisimba kayo, makinig kayo sa sermon kasi pwede doon mangyari. Or meron din kaming kapihan, no, yung pong kapihan. Yeah. Ano sa ba pwedeng may simbahan. offer ng kapihan sa kanila? Mm. Sa kapihan kasi, marirealize mo na yung saya ang importante. Because makikita mo ron, yung mga tao ron, parang hindi ka nag-iisa. Meron laging kumakausap sa'yo at mararamdaman mo, marirelieve ka kung ba may anxiety ka. Nakakalimutan mo. Kasi you're talking about something na interesado ka and yet nakikita mo siya nga kaya niya palang gawin yung maging simple lang ang buhay. Oh, why not? Ang saya-saya niya. So parang sinasabi nga ni Brother June na kung gusto po natin talaga magbago, maghanap po tayo ng venue, no? Mga kasama natin na iisa po yung pananaw. Yeah. No, yan po, sa kapihan po, isa po yung pananaw natin. It is an accompaniment program. So pag nag-a-accompany po kayo, syempre, iniintindi nyo yung taong ina-accompany nyo. Hindi nyo po lalong ginugulo yung isip niya o dinadagdagan pa yung problema niya. Kasi nga, meron tayo nakikita ron. Ano? Pagka nakausap natin, ang problema nila is something worldly. So, napupuno yung isip niya dahil dun sa mga pag-aalala. So, when we talk to them, then eventually, nagkakaroon siya ng relief just for realizing na, nga pala, no, hindi naman pala ganyang kabigat na problema yan. Because, yan ay iniisip ko lang. Gusto ko yan, parang hindi mangyayari. Kaya siya nag-aalala. And yung pag-aalala na yun yung nawawala sa kanya, yung saya. Masaya po ang atmosphere, hindi walang mga problema na parang talagang feel po natin yung presence ni God. Kaya talagang tuwan-tuwa kami kasi kahit papano in just 1 hour, no, for the day na maramdaman natin yung presence ni Lord kasi masaya po yun. At pagka naramdaman nyo po yun, hahanap-hanapin ninyo at sa buhay ninyo, kahit wala kayo sa kapihan, madadala na po ninyo yun at madadala nyo rin sa ibang tao. When you are in the presence of God, parang itinatanim na sa puso mo yun. So, hindi na dinidikta sa'yo what you want to do. Pagka tinanim sa'yo ni God yan, you always wanted to do good. Yan ang at doon ka nakakaramdam ng totoong saya. Totoo yan. Kaya nga, sabi natin ngayon na kung talagang gusto natin mabago yung pananaw, nasa isip po kasi lahat yan, yung mga nangyayari na, yung tatlong things na yung sa pera, yung lure of things, nasa isip po yan, nasa isip lang po yan. Ngayon, kung mababago po yung pananaw ninyo, and ang ipapasok po natin yung Word of God, magiging madali, no? Magiging madali para sa atin na makalimutan itong mga ganito. Hindi po yan na magiging importante sa buhay natin. Ang magiging importante sa atin ay how to please the Lord and how to do His will. Kasi yung will po ni Lord, yan po ang makakapagpasaya sa atin. Hindi po yung mga worldly things. So wag po natin makalimutan na talaga ang importante po ay yung pagtiwala sa Panginoon. Kahit nasan po kayo, kung may tiwala kayo sa Panginoon, ay malaki po ang magiging pagbabago sa isipan nyo, sa kalooban ninyo. Kasi ang tiwala po, pag may tiwala ka, magkakaroon ka ng lakas ng loob gawin ang mga bagay na akala mo hindi mo magagawa. Like yung pong sinabi dito na mga tatlong negative na maaanuhin ng demonyo sa inyo, a-avoid nyo po yon kasi nagtitiwala kayo kay Lord na tutulungan niya kayo. Okay, so siguro lahat gusto sila ay maging good soil. Yan. So, ito ang mga paraan how we can help you. Okay, so paalam na. okay, see you tomorrow. Tomorrow, Okay, yeah. dito sa Coffee with God.